Okay, so may rason in each side of the story. Hindi ako pwedeng pumanig sa isa lang. Okay? Pero kung ikaw talaga rin ay talagang attentive ka din, kung sakali man, of course, you could have seen them. Pero obviously, dahil sinabi mo na wala sa utak mo na doon pala sila dahil wala namang text or whatever, so ang nakafocus lang talaga kung saan nyo dapat sila aanuhin. So, lahat, merong kanya-kanyang dahilan, merong kanya-kanyang palusot, paliwanag, or whatever. So, anong dapat nating gawin? Wala, for example, ganito. I-example mo na. Andiyan na yung sasakyan sa corner na yan na black. Oh. Sandali po. Ito ang distansya. Oh. Hindi pa nakakalagpas. Gumanon na kami. Oh. Di ba, Pao? Kasi dalawa tayo na. Kasi nakita na namin silang papasok eh. Parating. Kaya gumanon na kami. Ang salamin ng sasakyan, hindi tinted. Very clear. Oh. Hindi kami nakita. Tapos, nung sinabi ko na nag-U-turn, pumunta doon, naka-align kami, tatawid na sana kami kasi naghihintay naman na magle-left turn siya. Imposible, di man lang niya tinitignan ganyan, nakatutok pa rin sa harap, saka kahit man sabihin mo na yung way lang niya na magle-left turn ang tinitignan niya, may tao doon. Imposible, yung gilid ng mata niya, hindi man lang napunta doon. Sige po, tumit. Dahil doon mismo ang direksyon mo papunta doon. Anyway naman na. Tapos ikaw din, nandun sa tabi niya. O, di ba? Nandun ka sa tabi niya. Pakinggan mo muna ako. Kasi parang ang nangyari, ignorant ka lang. Amin. Kunan mo lahat. Kunan mo. Parang imposible. Hindi ako nag-i-ignore. Sige, ganito na lang siya. Anyway, na-hear naman na lahat. Eh di bakit hindi na lang natin aminin ang kasalanan natin na hindi lang pagkakamali ng bawat isang tinitignan? Ang hirap kasi, yung pagkakamali ng isa, yun lang kasi alam ang nakikita eh. Ba't hindi mo rin aminin na may kasalanan ka rin? Hindi, meron talaga. O yun na nga Meron kasi, di ba? Kami, alam namin may kasalanan kami. Hindi, at saka sinabi ko na rin, meron din kayong kasalanan dahil it's an obligation na kailangan talaga may cellphone. Doon nga nagkamali sa cellphone. Doon nag-start ang lahat eh. Dahil kung maganda yung communication, it was just a matter of miscommunication. Yung pag-iwan ng alam din niya, siguro feeling boss siya, yung pag-iwan niya sa amin, hindi nagpaalam ng personal, isa lang question sa akin. Mali yun. Sinabi ko mali. Hindi ko sinabi. Tapos nagpasundo kami para sa tingin ko, ignorant silang pareho. Dahil halos mabunggo na rin kami sa side. Hindi lang sa harap. Dahil hindi naman kami nakikipagpatinterong ganyan para lang mapahinto sila. Parang very obvious. Kung ako, common sense. Kaya kapag mo ganyan, magpatintero ka para lang makita kami. Eh, andun, parating pa lang. Hoy, parang ginano na namin. Tapos kung tama si Henry na nakatutok doon sa pupuntahan niya, pero yung isa doon sa tabi niya, hindi man lang makita ko, baka nandito si Natito sa harap. Hindi mo man lang inisip na gano'n? Hindi po. Ayun, yun ang mga tao ganyan na wala. Ano ba yung point? Well, naintindihan ko yung point ni Kuya. Ay, na nga po. Ang taong tulog, tutulog-tulogan, mahirap gisingin. Ang point niya, it's very clear. Ginawa niya kung ano yung ano niya. Ako din po, hindi din po ako nakafocus yes, dito. Yeah, yun din ang point niyo dahil hindi mo alam na nandun na pala sila because yun nga, walang communication. Dahil kung sinabi naman siguro na nandito kami, so ngayon, I'm sure naman pupuntahan nyo. Yes. Pero wala sa focus mo, kaya wala sa utak mo yon. Okay? Pero ang point naman ni Kuya, dahil di ba kung minsan, pag nandiyon, nag-travel tayo, di ba, huy, tingnan mo yung puli, uy, ano nakahubad yun, no? Di ba ganun ang ginagawa natin? Namimiro lang diba? Natin yung mga malaking kamay. Pero nagkataon na at that time, wala nga siya on that particular moment na ganun ang ginawa niya. Okay? Hindi nagkataon na yung moment na yun ay talagang willing siyang tumingin. Dahil basta wala lang, ayaw niyong tumingin. So hindi nakita. So, hindi na natin masisi. Nasabi na niya yon, hindi niya nakita, period. Okay, so hindi nakita, ito ngayon, susunod na problema. Kung attentive tayo, okay, ignorin na natin yung pagsundo nyo sa amin, yung umalis kayo na hindi nagpaalam. Ito, nandun ka sa tabi ng computer. Bakit nangyari? Managing director, dalawang ID ni ma'am mo.
kung nakapokus ka talaga sa ginagawa mo. Eh, sagutin mo nga sa akin ngayon yan. Sabi ko kay Henry kanina, Henry, sininin niya ba kanina nung nagpapacomputer kayo dun sa layout, nakaharap siya? Opo, sir, sabi niya. Ikaw, nasaan ka? Medyo malayo po ako kasi maraming customer. Okay. So, sinin niya pala nandun. Kaharap ang nagle-layout. But, managing director. Kung ito po, hindi po to sa hindi ko tinitignan. Siguro po, ito kanina, sa dami na rin ng pag-e-edit na ginawa namin, hindi ko na siya totally na ilagay lahat dyan or inisa-isa na, ito, pinaulit ko po siya ulit. Imagine, ito tama po yung spelling nito kanina. Tapos pinalakihan ko pa, inulit po nila. Tapos sabi ko, sige ate, ulitin mo na, palakihin mo na. Siguro, clerical error na po to. Pero, kaninang kinuha mo, hindi mo ba chinek bago ka umuwi? Oo. Ganito ulit. Bago sila umalis, sabi ko, ganitong letra ang ID ko. Saka Hindi po, lahat. correction po. Oo, Hindi po siya ganitong letra. Ganito ang gusto ko, bold. Okay, so nagawa? Hindi, Bold po ganyang siya. letra ang pangalan. Frank, Iba po para pag visible. hindi letra sa Ngayon, ang pangalan. ginawa lang nila, yung dati, pinalaki lang. Payat pa rin. Ngayon, nagbigay ako ulit kay Henry. Sabi ko, Henry, baka hindi i-present niya yung binigay kong calling card. Kunin mo ulit ito. Ganito ang ilagay na letra dun sa mga pangalan para visible. Sabi ko, hindi pa rin natuloy. So, nag-a-attend ba utak mo ngayong araw? Bold Sa tingin po. ko, hindi. Bold ang sinabi nyo. Pag nilagay nyo yan sa computer at hindi nyo yan... Hindi ko sinabing palakihan mo. Oo nga, bold. I-dark mo. Pag sinabing bold mo sa computer, that means i-dark nga, medyo ilaki mo. Kaninang kinuha mo to, hindi mo na tinignan. Hindi mo na chinek. Hindi, ibig sabihin, hindi siya attentive. Hindi. Hindi na. Tinignan ko siya pero yung lahat na inisa-isa ko na naman siya na in-spelling, hindi na po. Kasi Mali ka din. Yun nga po, nagmamadali na po kami kanina. Mali ka. O kaya nga po, inamin ko naman po, mali ako kanina. Mali ka talaga. Kahit ano pang sabihin mo ngayon, mali ka. Diba? Mali Opo, ka. inaamin ko po yun. That's good. Hindi ko naman po pero... Dahil hindi, this is not, ano sa akin, Opo. acceptable. Director, managing director, ha? Ako pa naman ang tumatawa pag mayroon akong nakita o narinig na hindi tama. Diba? Mali ka talaga. Dapat hindi nga namin nakita to dahil dapat mahiya ka, diba? Pero hindi. Pero inamin mo na mali mo. Okay. Inamin ko naman po kasalanan ko. Accepted. Alright. Accepted. Okay, so, accepted. Nagkamali. Oh, yun nga. Nasilip ko na. Hindi siya attentive ngayong araw. So, ibig sabihin, hindi ka Hanggang talaga sa ID, dito. nagkamali. Hindi siya attentive. Kasi kung nakapokus siya dyan, kung ano, di ba, nag-layout. Sinabi nila, tawagan ka namin, ma'am, para pag nag-layout kami, i-correct mo. Na-correct ba? Siya ang Alright. So, ngayon, anong gawin natin? Alright. Hindi naman, ang pagkakamali, okay, fine. Ito po, correction po. Ang sabi nyo, yun nga po, pagkakainti ko, bold. Kung sinabi mo kahit dun sa layout artist, pag sinabi ko, pinakita ko pa na ganitong letra ang ilagay mo sa mga pangalan namin. Kung nagkamali man ang unangawan nyo yung sa bold, dahil hindi ko rin alam kung ano ang bold na sinasabi nyo. Ang bold, yung pinataba na letra. Oo. Ito Pero po, sabi ko, pinataba siya. Tapos yung request niya pala, pinalaki lang. Pinalaki namin. Kasi may mga payat ng parte na hindi mabasa. Ito nga po, di ba dati po yan maliliit. Maliliit. Pero ngayon nakikita na. Nakikita okay. na So, siya. okay naman. Ngayon po, ang question Wala pa po yan. niya, Okay. yung eto po, yung font niya po mismo ang ayaw po Saan, niya. saan? Yung font? font po mismo ang ayaw niya. Gusto niya yung font neto. Ah. Kayo po, pag sinabi i-bold niyo po siya, di ba patatabain? Patatabain. Iba po Pero yung pinataba. font. Oo. Pinataba po siya compared dun sa unang ID. Ito, So, okay. gusto Yun ang niya. font niyang, Oo, hindi po niya sinabi sa akin na na font ang kulang, ang bold, binold naman, bold Binold naman nga po ito siya. bold naman, binold, pero hindi yung font, kasi iba-ibang style ng font eh. Kaya nga. Meron yung Georgia, meron yung Helvetica, meron yung Arial, Narrow, whatever. Kaya ako nagbigay ng 2 beses ng sample ng calling card ko ba, yun ang tularan. Kung nagkamali man ang sinabi ko, bold. O, yun naman po eh. So, ang pinakinggan nila bold. So, finalo lang nila kung ano. Kasi pag sabihin mo naman ang gold noon sa amin sa drafting,
Pag sinabi mong bold letter, talagang iisang design. Hindi, dito marami. Pagpunta ka sa computer, marami. So, ibig sabihin, kung ano yung dati at ipa-bold, kung ano yung dati, yun din ang gagamitin na Pero font bakit nun. ako nagbigay ng sample doon sa calling card ko? Kasi yun ang instruction ko. Well, dahil obviously bold ito ang po yan. bold. So, akala nila talaga bold. Yun. Walang instruction na ito yung letra, yung ganyan na letra, ang style ng letra. Hindi kanina. Ha? Yun ang instruction ko kay Henry. In-instruct ba niya na gano'n, na letra? Hindi po. Gano'n na Ganun, letra kung bold lang. Sinabi po. lang bold. Hindi ko naman din ipapaulit. So it was another miscommunication. Alright? It was another miscommunication. So, lahat ng mga pagkakamali may dahilan. Kaya ang hiling ko, kung may mga ganyan lakad, Okay. Tito, sama ka, ganun. Hindi yung Maigi pa, ganun na lang. Nagsasarili Iba nga po ka na sabi ng mo, desisyon. mas maigi ganun na lang. Sige. Hindi Sinabi ko po mo. kanina, kaya nga, di ba pinabalik ko si Kuya Henry, sabi ko lang ganyan. O di sana nung pinabalik ko niya, di sana sinabi mo, sasama na lang ako para makita. Hindi kasi yung instruction ko, ganun lang katali. Kaya nga ako nagbigay ng sample. Bakit kailangan So ko- next time, it's a lesson. Everything. Kaya nga, bukas, sinili It's a lesson. Yung MCF. Dahil ang sabi bold, bold. Okay? Yung MCF na, So, lahat may talagang rason. bantayan ko na. Ako na ang magdesisyon. That's right. Para hindi na magkamali ulit. Kasi, hindi niya mabasa talaga exactly kung ano yung utak mo. Basta sinabi mong bold, pinabold. Yun na yun. So, you cannot expect anybody unless you instruct the right way. You instruct it 100% kung ano yung dapat mong gustuhin. Ako naman, hindi grade 1 ang pinag-instruct. Oo nga, pero me too. Gagawin ko rin. Pag sinabi bold, oy, bold mo daw to. Ginawa naman, no? Bold naman, no? So, lahat ng pagkakamali, may rason. Hindi ako pwedeng mag-ano na, oy, gano'n. Alam niyo naman ako, nagmumura ako pag alam ko talaga nagkamali kayo. Kung wala kang lusot, bakit mo ginawa? Don't even come up with an excuse na hindi pwedeng tanggapin. Pero so far naman, lahat nagkamali. Lahat kayo nagkamali. Wala akong pwedeng sabihin na, oh, eto, kasalanan mo, punyeta, umalis ka. Di ba kanina, the way I see, yung pag-explain mo kanina, wala pa yung explanation. Talaga, di ba? Narinig nyo kanina. Sabi ko, punyeta, hindi ako magbabayad ng pera, hindi ako mag-uubos ng pera ko. So, walang silbing tao. Kanina, ready na ako magpatalsik sa kanya. Di ba? Pero because I had his story, at kung ako rin ang driver, ifo-focus ko rin talaga. At mismong pagbalik niya, nakita niya nandun na mismo, then, obviously, makikita talaga niya. O hindi niya naman, kung sakali man merong communication at alam niya kung saan talaga pipick upin, first, at that time, nakatutok talaga siya kung ano lang yung alam niya. So, kayo din, you cannot expect anybody na doon kayo kung hindi naman talaga nila alam na nandun kayo. So, lahat may pagkakamali. Alright? So, next time, think, ano ba ang rason? Ang pinairal ko lang, common sense na lang. Well, you cannot expect any common sense. Ako din. Ako din mismo. Kasi, Ha? for example, ikaw kasama namin na naghihintay doon. Yes, kung ako naghahantay doon, at alam ko, at in-instruct ko sila kung nasaan ako, kung saan ako pipick upin, at hindi pa rin nila ako nakita, then, ako, may common sense. Katulad kanina, nung sinabi ni ninyo, tita, papasundo si Kuya, sabi, ha, punyeta, bakit mga lalaki yun, bakit hindi sila maglakad? Pero tita, hindi kasi kami nagpala. Ganun ba? Sige, sunduin mo. May common sense ako. Di ba? Opo. Eh kung talaga naman sasadyain ko na hindi ko sila susundin, May common sense ako. O sige, sunduin nyo. O, di ba? Kung ako, gago ako, pinairal ko yung pagkaboss ko talaga at wala akong pakialam sa inyo, maglakad kayo, punyeta, mga lalaki kayo, sanay kayong nag-jeep, nagta-tricycle, wala akong pakialam sa inyo. Bakit pa kayo magpapasundo? Pero because of the situation na hindi pala sila nagpaalam, so you owe na talagang pupuntahan nyo sila dahil hahanapin talaga kayo. So they expect na nandun kayo. So pinabalik ko kayo. Walang hesitation. Ako na mismo nagsabi, puntahan nyo. O, di ba? Dahil ako may common sense. Alright? Yun ang sinasabing common sense. Yung pag-iwan din niya sa amin sa Uniwide, hindi lang ngayon. Pangalawa yan. Ni-request na naman niya noon na, Tito, mauna na kami ni Joel kasi wala kayong space dito sa sasakyan. Oh, pero at that time, nagpaalam siya. Tapos, So it wasn't the same. Ibang situation yun. kasi Kalimutan na yun. dahil wala silang nabiling pressure cooker doon sa
sa mall na Oh, pinuntahan at nila, least nagpaalam siya. nairemedyo naman pala nila na meron din kami maupuan. Pero nagpaalam siya. That wasn't the case. Okay?